Isa nga sa nakikita natin sa mga post ng mga ibang Pinoy basketball fans ay ang pagdadagdag nga dito kay Jordan Heading sa pool ng Gilas. Ito ang isa sa gusto nilang makita, may pagka-shooter nga rin kasi talaga itong si Jordan Heading at naglaro na rin para sa Gilas team noon. Hindi nga malayo na baka sa third window ay magkaroon nga ng pagbabago sa lineup ng Gilas at baka may sama na nga itong si Jordan Heading. Nasa panic mode na ngayon ang Gilas dahil na rin sa malakas ang kanilang nakalaban at tayo nga ay natalo laban sa mga teams ng New Zealand at Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tapos heto na nga sari-sari ang naging reaksyon ng mga Filipino basketball fans, pero para sa akin talagang malakas lang ang team ng Australia at kahit na anong klase pa ng sistema ang gamitin natin laban sa kanila, kung hindi naman sina Lebron, Curry, Kawhi Leonard ang mga players natin ay hindi tayo mananalo. Ang pinakaposible talaga na kayang talunin ng Gilas ay ang team ng Tall Blacks. Sila ang target natin sa third window at malaking bagay ang panalo laban sa kanila. Magagamit natin ito pagpasok natin sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. May nakita naman tayong update at nasabi nga ng SBP President na it was never about money with Kai. Galing na mismo ito sa kanya at ang talagang issue ay ang injury ni Kai Sotto na kailangan pa niyang ipahinga kahit na nagkaroon na siya ng draw dahil wala pa ito sa 100%. Dalawang pathway naman ang tinitignan ng kampo ni Kai Sotto sa kanyang NBA chase at ito ay ang NBA Summer League at ang paglalaro nito sa USNCAA Division 1 dahil na rin sa marami nga ang gustong subukan ang kanilang lakas dito na nagmula sa NBA G League at iba pang liga, at kung qualified nga sila na maglaro bilang isang student athlete ay pwede nga naman. Sa lumalabas na mga update, qualified nga itong si Kai para sa USNCAA Division 1 pathway patungo sa NBA, pero para sa atin malabo-labo ito ng konti at sa NBA Summer League mas malaki ang chance na matuloy si Kai Sotto. Merong backup ang Gilas ng mga players na hindi pa nga natin nagamit laban sa team ng New Zealand at Australia dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, kagaya ni Kai Sotto at Benny Boatwright. Para sa bagong mukha ng Gilas, sa dalawang players pa lamang na ito ay makapagbibigay na tayo ng ibang klaseng laro ng Gilas, hindi tulad ng dati. At mas matangkad nga rin si Benny Boatwright kumpara dito kay JB, kaya naman mas makakatulong pa siya sa ilalim. Kay Sotto mas lumapad at aminin natin mas mahirap na siya ngayong kalaban sa loob ng paint. Meron na siyang lakas na kayang-kaya nga rin na makipagpisikalan at banggaan. Idagdag pa natin ang kanyang height na nasa 7'3". Ilang buwan pa bago ang third window ng qualifiers at may laro pa nga si Kai Sotto sa Japan B1 B League. Tatapusin pa nga niya ang kanyang laro sa Japan B1 B League bago nga siya magdesisyon kung maglalaro ba siya sa Gilas, sa NBA Summer League o itutuloy niya ang USNCAA Division 1 pathway. Pero para sa atin malabo talaga ang USNCAA Division 1 para kay Kai. Option lamang nila ito dahil malaki ang sahod ni Kai Sotto bilang isang pro. Ang habol na lang siguro niya kung sakali ay ang pagiging student athlete. Maitutuloy ni Kai Sotto ang kanyang pag-aaral, kasabay nito ang pagpapasiklab niya sa hardcourt at may advantage nga rin siya. May experience na siya bilang isang pro basketball player, mas veterano ng konti ang kanyang magiging galawan sa USNCAA Division 1. Mas magiging malinaw pa nga ang mga update nito pagkatapos ng laro ni Kai sa Japan B1 B League 2026. Dito sigurado tayo na lalabas ang mga susunod na hakbang ni Kai at para sa atin ito ay ang NBA Summer League 2026. Pero kung sakali lang na hindi nga siya pinalad pa rin dito na makakuha ng NBA contract ay baka nga sa USNCAA Division 1 siya matuloy. Pero ang malaking factor dito ay yung kita o yung sahod ni Kai Sotto. Hindi ito kagaya ng Japan B1 B League na malaking magbayad sa mga players. Ito ang magiging downside naman ng USNCAA Division 1 para kay Kai Sotto.